Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at ito, pag-usapan natin, no? Ito nga pong si Kiko Barzaga mga kababayan ay makukulong na nga po ba? Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Ayan, mabilis na intro lang at shoutout sa mga followers natin dyan. At kagaya po ng nating hinihiling, 1 view, 1 like po sana sa ating video at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga latest video uploads natin. Right? Okay, so ito, alamin natin, pag-usapan natin mga kababayan, no? Itong hapong si Kiko Barzaga, ayan po, no, inisyuhan na po, no, ng subpina mga kababayan. Ayan, kakasuhan na po siya ng inciting to sedition at inciting to rebellion, mga kababayan. Alam naman natin, no? Ito sigaw po ng sigaw itong pusa na to mga kababayan, no, na gusto niyang pabagsakin, no, ang ating pangulo mga kababayan. At lagi siyang sigaw siya ng sigaw, no, na parang gusto niyang gawin lusubin ang Malacanang. Ewan ko ba, ba't naniniwala pa dito tong mga DDS na to, no? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, no, ito para sa lahat po ito, no, ng mga hinalal ng taong bayan, sa mga politiko, no, kayo po ay ibinoto ng taong bayan. Ang dapat pagsilbihan ninyo ay taong bayan. No, hindi kayo dapat magsilbi sa iilang tao lang. No, hindi nyo dapat pagsilbihan kung sino, no, yun dapat ninyong panigan lang. 'Di ba? Ito pong ginagawa na to, no, ni Kiko Barzaga, mga kababayan, ay malinaw. No? Malinaw na gusto nilang patalsikin ang ating Pangulong Bongbong Marcos para maiupo si VP Sara. Malinaw di ba? Malinaw na malinaw yung kanilang mga plano. 'Di ba? O ito, basahin muna natin to mga kababayan, no? Ano nga ba yung mga isinisigaw na itong si Kiko Barzaga? No? O ito yung ilan sa mga kanyang ipinaglalaban mga kababayan at isinisigaw po niya, no? Ito. Wait lang sila natin niya mga kababayan. Okay. Ito yung ilan, no? Malinaw na inciting to sedition at rebellion. No, ang sabi dito, ang ginagawa. Isipin mo mga panawagan niya. Okay, so ito yung sample po niya mga kababayan, no? Isipin mo mga panawagan niya, huwag magbayad ng buwis. 'Di ba? Sino ba naman na nasa katinuan, no, ang magsasabi na huwag tayong magbayad ng buwis sa ating gobyerno? So, tinuturuan niya pa yung mga tao na gumawa ng illegal. 'Di ba? Nasa batas yan, magbayad tayo ng tax. No? Etong si Barzaga, sinisigaw niya, wag daw magbayad ng buwis. No, ito matindi. Tumiwalag daw ang Visayas at Mindanao sa Republika. Mag-march daw sa Malacanang para ibagsak ang gobyerno. Diba? Itong mga to mga kababayan, makikita natin, no, kung paano nagtatawag o gumagawa ng kaguluhan yung mga ganitong klaseng panawagan. Imbis na magtawag sila ng pagkakaisa, ang gusto nilang mangyari, pabagsakin ang gobyerno na gumagawa at nagtatrabaho. Okay? O ito yung balita. Panoorin natin. Kinumpirma po ng DOJ ang paghahain ng subpina laban kay Cavite Congressman Kiko Barzaga. Base sa subpina, nahaharap si Barzaga sa reklamong sedisyon at pag-uudyok ng rebelyon. Pinagsusumite ang kongresista ng kanyang counter-affidavit.
Matatanda ang isa si Barzaga sa mga naghihimok na magprotesta laban sa gobyerno noong September 21 protests. Tinuliksakin niya ang ilang opisyal sa ilang posts sa social media. Sabi naman ni Barzaga, hindi siya patitinag sa kabila ng subpoena laban sa kanya. Una nang inalis ng AFP bilang reservist si Barzaga. Naharap din siya sa ethics complaint sa Kamara dahil sa kanyang asal. Yun nga lang ethics complaint, hindi niya maharap-harap mga kababayan eh. Ito pa kayang kaso niya na inciting to sedition. Diba? Saan naman kayo nakakita ng ganyan? No, na kongresista. May ethics complaint ka? Ang ingay-ingay mo sa kalsada, may ethics complaint ka, anong katwiran mo? Hindi ka naka-attend? Bakit? Dahil busy ka sa computer? Nag-computer games ka? So dito makikita natin mga kababayan na itong taong to, hindi po siya seryoso sa kanyang ginagawa. Hindi po siya seryoso bilang kongresista mga kababayan. Oh, magpakalat pa siya ng fake news. Mahilig siya magpakalat ng fake news eh. Ano sabi niya rito? Marcos files sedition and rebellion case against Congressman Kiko Barzaga. Malinaw Ang sinasabi niya dito mga kababayan, ang Pangulong Bongbong Marcos daw ang nag-file ng sedition sa kanya. Malinaw, siya nagsasabi niyan. Paano siya nakakasiguro na yung Pangulo ang nag-file ng sedition sa kanya at ng rebellion? Siya mismo ang gumawa ng mga bagay para mapunta siya sa ganitong sitwasyon. No? Siya yung sigaw ng sigaw eh. Siya yung nag-uudyok sa taong bayan. Diba? Lusubin yung Malacanang, pabagsakin ng Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon kinasuhan siya ng sedition at rebellion. Sisisihin niya yung Pangulo. Alam niyo ano yan? Ganyan talaga yung mga taktika na yan, mga kababayan. No? Puro paninira. Simple lang naman yan eh. Matagal na nating nakikita yung ganyan senaryo. No, pagka meron silang gustong gawin, may gusto silang iupo sa pwesto, ang gagawin nila mga kababayan, lahat na lang ng mangyayari, lahat na lang ng gagawin, lahat ng mangyayari sa kanila, isisisi nila sa isang tao. Isisisi nila yan doon sa Pangulo. So sinisisi nila ngayon, ang pinpoint nila, ang turo nila, yung Pangulong Bongbong Marcos, ang lahat ng gumagawa ng ito. Ganyan sila magpakalat ng mga fake news, mga kababayan. Oh, ayan, kailan siya haharap? November 18 and 25. No? 3 p.m. po. Okay, so ito yung sabi dito. Oh. Ano sabi? Under and virtue of authority vested in me by the revised charter of Quezon City. Okay, so ito nagsampa ng kaso pala Police Captain Aaron Blanco, CIDG, ang nagsampa. No, Camp General Rafael Crame, Quezon City. For violation of Article 142, inciting to sedition, and Article 138, inciting to rebellion. Both of the revised penal code in relation to Section 6 of Republic Act Number 10175. Diba? Si Pangulong Bongbong Marcos ba yung nakasulat? Pero dito, sinasabi niya, Marcos files sedition and rebellion. Diba? Madaling ituro eh. Kasi hindi nagsasalita yung Pangulo natin, hindi kumikilos eh. Walang ginagawa laban sa kanila. Walang ginagawa laban dito kay Barzaga. Alam niyo kung bakit? Pag nagsalita kasi yung Pangulo natin, sasabihin naman nila, ayan, ang tunay na ugali ni Bongbong Marcos. Ganyan na naman nasasabihin nila. Yan ang tunay na ugali. Diba? Palalabasin nilang ganun. Kaya sabi sa inyo, walang opsyon yung Pangulo natin. No, walang opsyon si Pangulo Bongbong Marcos. Manahimik siya, aabusuhin siya. Pag nagsalita siya, ano sasabihin?
Yan ang talagang ugali niya. Kasi ganyan yung ginagawa nila dati. Ganyan yung ginawa ng ama nila. Di ba? Yan yung ginagawa nila mga kababayan. Porkit nananahimik yung Pangulo natin, inaabuso po nila. Di ba? Ito, yung sigaw niya dati. Barzaga calls for people power to unseat Marcos over corruption claims. Cavite Representative Kiko Barzaga has unleashed one of the most incendiary attacks yet of President Marcos Jr., accusing him of massive corruption and betrayal of public trust and calling for a new people power uprising to remove him from office. Sila yung nananawagan. Siya yung nananawagan, no? Malinaw eh. Diba? Kaya siya kinasuhan. Diba mga kababayan? Ang tanong, ilang beses na ba yung people power na yun? No, na hindi nagtagumpay. Baka naman yan yung pinaplano nila, no? Dito po sa peace rally na kanilang gagawin. Magsasama-sama sila, no? Tapos tsaka sila magmamarcha sa Malacanang. Kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo mga supporters ng Pangulong Bongbong Marcos kasi pwedeng mangyari yan. No? Pwede nilang gawin yan. Dahil yung mga tao na yan, no, na nananawagan ng pagkakaisa, hindi ninyo alam pagka yan ay nahaluan. Pagka yan ay nahaluan ng mga taong may pansariling interes. Sasamantalahin yan. No, sasamantalahin yan ng mga tao na ayaw, no, sa ating Pangulo. Maniwala kayo sa akin. Gagawin nila yan. Yun nga lang nakaraan eh. Diba? Yung September 21. Sinamantala eh. Diba? Anti-corruption rally. Anong ginawa ng mga DDS? Pumunta ron. Kasi gusto nilang i-claim na sila, no, yung nagra-rally. Ang problema, sablay. No, hindi sila pinaboran ng mga tao na nandoon sa mga nagra-rally. Diba? So ito, malinaw to mga kababayan. No, na yung ginawa ni Kiko Barzaga, no, ito yung naging kapalit nun. Sigaw sila ng sigaw, mabagal, pagkasama mabilis. Ang tagal na nga nito eh. Ang tagal mo nang ginagawa to eh. No, ilang buwan mo nang ginagawa. No, yung sisigaw ng ganyan, pabagsakin ng Pangulong Bongbong Marcos, halos lahat na lang inatake mo. Inatake mo yung Armed Forces of the Philippines. Inatake mo yung Philippine Coast Guard. Diba? Pagka hindi po mabor sa inyo, inaatake ninyo. Diba? So, eto na. Ngayon niya sabihin mabagal. Which is mabagal naman talaga. Dapat nga noon pa. Noon ka pa talaga dapat tinanggal dyan sa Kongreso. Noon ka pa dapat kinasuhan. Pero hindi. No, siguro nag-iisip yung NBI. Nag-iisip yung DOJ. Hayaan nyo na, baka magbago yan sa mga susunod na araw. Kaso hindi. No, nagpatuloy po siya doon sa kanyang ginagawa, mga kababayan. At asahan ninyo sa mga susunod na araw, ang isisigaw niyan, pinatatahimik na po siya. Hindi malabo yan. May sisigaw na ganyan, pinatatahimik sila. Diba? Sino sisisihin? Yung Pangulong Bongbong Marcos ulit. Easy target eh. Easy target si Pangulo eh. Easy target yung Pangulo natin. Diba? Napakadaling atakihin. Kasi nga, hindi lumalaban eh. Hindi sumasagot eh. Diba? Ano masasabi po ninyo dyan, mga kababayan? I-comment sa ibaba nyo mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga latest video uploads natin. Alright?
Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. Amen.